taon na mula nang hagupitin ng Super Bagyong Yolanda ang Eastern Visayas na sumubok sa katatagan ng mga residente at ng sambayanang Pilipino. Ang pagbabalik tanaw sa trahedya ni Yolanda sa pagpapatrol ni Jeff Canoy. Nagsimula ang araw na yon gaya ng pangkaraniwang araw sa trabaho namin tuwing may bagyo. Going downtown sa magkabilang bahagi ng kalsada, marami ng mga nagkalat na debris. Mula sa Tacloban City, nakapag-report pa ang aming kasamahang si Atom Araulio sa programang Umagang Kay Ganda. Mga yero at iba pang mga bagay dinadala nitong malakas na hangin. Ang aming TV Patrol anchor na si Ted Filon, nakausap pa sa radyo. Kabayan, hindi ko ma-imagine, hindi ko mahanapan ng eksaktong salita kung paano ko isasalarawan ang bagyo kung gaano kalakas, kabayan. Pero nang maputol ang kanilang mga linya at bumagsak ang lahat ng signal sa lugar, iisa na lang ang tumatak sa isip ng marami. Iba na to. Gaya ng buong bansa, bulag na rin kami sa nangyayari doon. Natapos ang araw nang walang may alam kung ano na ang nangyari sa Tacloban at mga karatig lugar. Kinabukasan, gumising at gumimbal sa lahat ang mga unang imaheng lumabas mula sa Tacloban matapos bumagsak ang komunikasyon. Ang mismong airport ng Tacloban, binura ng bagyo. Ang iba't ibang bayan sa Eastern Visayas, iisa ang itsura. Mga bangkay na nagkalat, mga bahay na wasak, at mga bayan na pinatag ng matinding hangin. Napuno ang mga kalsada noon nang naghahanap ng nawawalang kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Mga LGU sana ang unang tutugon sa mga kailangan ng mga nakaligtas, pero mismong sila biniktima ng bagyo. Ang mga survivor na iwan para labanan ang gutom at uhaw. Ang ilan, pinasok ang mga tindahan para makakuha ng pantawid. Marami ang naglakad na lang din at tumakbo papunta sa paliparan at mga pantalan na hindi alam kung saan pupunta. Kahit saan daw, basta hindi rito. Pero sumaklolo ang buong mundo, kabilang ang mga Pilipino na nakita ang nangyari sa kanilang kapwa. Kasabay ng tulong ng gobyerno, dumating ang marami mga volunteer sa Eastern Visayas. Nung panahon na yun, di mahalaga kung ano ang lahi mo o kung sino ka, kundi naroon ka para tumulong. Isang taon matapos ang pinakamatinding bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan, muling binubuo ang mga tagpi-tagping bahay. Muling bumabangon ang mga nakaligtas, kasabay ng mga pasasalamat sa mga tumulong. Marami pa ang kailangang gawin ng gobyerno para maibalik ang normal sa Eastern Visayas. Pero kung may napatunayan man ang lahat, gaya ng Yolanda, hindi rin pangkaraniwan ang pag-asa. Dahil kahit ano pa mang lakas ng bagyo, sumisibol pa rin ito para bigyan lakas sa mga naiwan at ituloy ang laban sa harap ng marami pang hamon. Jeff Canoy, ABS-CBN News.